Good day, viewers. Now let's talk about GCash loan. Bakit nga ba mayroong nakakapag-loan sa GCash pero ang iba hindi? Or nakakapag-loan pero nasa mababang halaga lang, like 500 or 1,000? Pwede niyo pong i-share kung magkano lang pang pinapahiram sa inyo ni GCash. I-share niyo ang experience niyo para malaman ng iba, para ma-aware sila, at para magka-idea sila. Sa totoo lang guys, ayaw ko kayong lokohin dito sa vlog ko. Kahit ako hindi ko alam ang sagot sa tanong. Pero ginawa ko tong video para may mapulot kayong idea sa experience ko na isi-share ko ngayon dito. Okay? So, last June, nag-loan ako. Okay? Tapos, siyempre, ibabaghagi ko sa inyo yung status niya ngayon. Bali, itong nakikita niyong video ngayon sa inyong mga screen, ay screen record ito nung araw na nag-loan ako. Ayan, so sundan lang natin ito. Bali guys, ito yung first na nag-loan ako sa isang application, no? Nagbaro ako ng 5,000 pesos. So tignan nyo ha, payable siya in 6 to 9 months. Interest rate niya is 4.99% at mayroon siyang processing fee na 3%. So, dito makikita natin ang babayaran na per month, which is 755.06 a month. Tapos, ilalagay natin yung purpose. And then, sa baba, makikita natin yung summary, no, na hindi siya buo na 5,000 yung makukuha natin. Kasi, babawasan siya ng 3%. Okay? Yan. So, kayo pong bahala, no, kung ano yung purpose na ilalagay nyo. Kahit naman siguro anong purpose ilagay dyan, ganun pa rin yung maloloan nyo. Basta lang i-approve kayo ni GCash. Okay, so to make the story short, nakaloan ako ng 5K at ito ang first month na nag-pay ako. Bali, i-separate ko ang video paano ako nag-pay, no? Para hindi humaba itong video na ito. Bali, itong nakikita nyo dito sa screen nyo guys is ito yung summary, no? Ilang buwan kung babayaran yung 5K, so that is 9 months. So, 755.06 times 9 months is equal to 6,795.54. So, yun yung babayaran kay GCash. So, nakita niyo naman, no, na almost nasa 2K na yung tubo ni GCash, no, sa loob ng 9 months. So, sa tingin niyo ba, tama lang yan o masyadong mataas yung interest niya? Ayan, so kayo na po ang humusga. At tingnan po natin itong next slide ko guys. Ayan, so surprisingly, pinapahiram ulit ako ni GCash ng up to 20K. Ayan, so bali 15K. Okay? So bakit nga ba niya ako pinapahiram? Ano bang pagkakaiba ng GCash ko sa GCash mo or GCash nyo? Okay, so kwento ko sa inyo, ang GCash ko ay fully verified. Ang ID na ginamit ko dito is Unified ID. Tapos, meron ako mga online transaction. Nagbayad ako sa barko. Nagbayad ako ng ticket para sa barko. Nagbayad ako ng ticket para sa aeroplano. Nagbayad ako ng renewal ng driver's license. Nagbayad ako sa hotel. Nagbayad ako ng SSS. Nagbayad ako ng NBI at police clearance ng kapatid ko. Hindi ko na maalala yung iba eh. Meron pa akong ibang transaction na hindi ko na masyadong maalala. Tapos, meron akong GCash card na nakapag-withdraw ako sa Land Bank, BPI, BDO. Ayan. So, at meron akong marami akong transaction dito. Hindi naman siya lagi-lagi pero daanan siya ng pera kasi meron tindahan dito sa amin, tapos pagka mayroong mag-GCash ng pakonti-konti, inaalaw ko. Tapos, pag may nagpapadala minsan, tapos, pag ako naman yung nagpo-forward ng pera, na sa akin idadaan, mga ganong bagay. So, yun yung kabisihan ng GCash ko. So, guys, sana may napulot kayong magandang idea dito sa vlog ko. I hope na super nakatulong ito sa inyong mga nagtataka kung bakit nagpapahiram si GCash sa iba hindi, sa iba malaki, sa iba konti. So, yan lang yung masasabi ko na posibleng mga dahilan ni GCash siguro, no?
depende sa transaction. So, I think yung advice ko sa inyo is make your GCash account busy, no? Siguro kailangan ganun. Kasi, baka gusto lang niyang pagkatiwalaan din tayo. Baka ganun. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero, subukan nyo na magkaroon ng malaming transaction yung GCash nyo. Baka sakaling ganun din yung mangyari sa inyo. Tulad nito. So, if you are new sa channel ko, please subscribe, share this video para makatulong tayo sa iba. Pa-comment, baka meron tayong pwedeng pag-usapan. Ayan, and yun nga, thank you for watching. See you sa next vlog, baka may sunod ako dito. Yan, so, again, thank you, bye-bye.